So, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin po ang Panginoon. So, sarap pong makinig ng mga papuri na inaalay po ng ating mga kapatid. Lalo't higit po, tayo kasi pamilya na po tayo, di po ba? Pamilya po tayo. Pwede tayo magbiruan, pwede tayong sabi ng mga totoo. So, ang ilan sa atin, alam natin ang istorya ng bawat isa. Maganda man yan o pangit man yan. So, nagkakaalaman tayo dahil tayo bilang iglesia ay parang isang pamilya. So, pag naririnig natin ang awitin ng ating mga kapatid na nag-rema sa kanila, yung meaning noon, yung kahulugan ng awitin na yun, nagagalak tayo sapagkat alam natin yung nangyayari sa kanila. At nakikita natin how our God works in their lives. Kung paano nagtatrabaho ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Okay? So, what makes it beautiful, mga kapatid, dun sa kanta nila is what God brings joy in our hearts while hearing their si Hannah, si Andrew singing that song. Yun ang nagbibigay ng beautiful feeling sa atin. But for some other aspect, God will make it beautiful later on. Sa ibang mga aspeto. Pero yung ginagawa nun sa ating mga puso, yun ang talaga nagbibigay ng kagandahan. So we are encouraging everyone. Hindi tayo nagpapagalingan, hindi tayo nagpapagandahan. What we are trying to do is to bring to God, to give to God what is due for Him, due to Him, kung ano yung nararamdaman sa Kanya. Okay? So kung ano yung meron tayo, yun naman ang i-offer natin sa Lord. Hindi tayo kaya ng sekular na kailangan extraordinary pa tayo, magaling na tayo, bago tayo mag-offer sa Lord. No. We can come to God as we are. Kung sino tayo, at kung anong abilidad na binigay niya sa atin. At walang bumusga sa atin, kundi just naman. We have only one audience, and that is God. But it is important for us, mga kapatid. Napaka-importante sa atin na when we come to worship God, when we come to give thanks to Him, and to offer praises to Him, we can answer the questions of who, what, why, how, in worship. Bakit ba talagang ginagawa natin ito? Ano ba ito? Para saan ba ito? Bakit? Okay? Kasi kanina, may mga pagkakataon sa worship natin. Habang umaawit tayo sa Panginoon, nagbibigay tayo ng pangako sa Kanya. Ano ba yung inawit natin ng una? May pangako. Hindi, yung pangalawa. Yan. May pangako dun sa inawit natin kanina mag-be with you. Sinabi natin sa Lord kanina, while we are worshiping Him, I'll give all to be with you. Bibigay ko ang lahat. Makapiling lang kita. Yan ang Tagalog nun I will give all to be with you. But the question is, habang pinapanood tayo ng Lord, nandyan siya, mataas siya, mababa tayo, pinapanood niya tayo, tinitignan niya yung katotohanan sa ating isipan at kung anong nararamdaman ng ating puso when we come to worship Him. Kaya sabi ng Ecclesiastes, be careful in making promises to God kasi nandun siya sa kataas-taasan at nandito tayo sa lupa. So, if
when we come to worship Him, habang sinasamba natin siya, let us be careful doon sa katotohanan ng mga inuusal ng bibig na ito. Sapagkat makatotohanan ng ating Diyos, kaya meron siyang patakaran o requirements sa paglapit sa Kanya. Okay? Hindi niya tinitingnan, maganda ka ba? Pogi ka ba? Maganda ba ang suot mo? Nasa tono ka ba? Mahusay ba ang music? Hindi lahat yun. Wala doon. Okay? Wala doon ng punteriya ng Lord. Ang punteriya ng Lord is yung makatotohanan ba ito dito at makatotohanan ba ito dito. Okay? Sabi kasi ng prayer time natin kanina, pag dumako tayo sa Lord, sasampahin natin siya. Sabi ni Dia kanina, we will give thanks to you. We will worship you for who you are and because of what you've done. Okay? Sabi kasi ng Lord, we should worship Him in spirit and in truth. Kaya ang church natin, meron siyang presupposition, yung TESA, theology, experience, strategy, and accountability. Okay, meron tayong accountability. Hindi tayo basta suntok-suntok sa hangin. Kailangan ang ginagawa natin ay makatotohanan para hindi sayang lahat ng ito. Paano tayo nagiging makatotohanan? Paano nangyayari yung sinasabi ni Dia kanina na we should worship Him for who He is? That means, when we worship Him, kailangan may laman ito kung sino ang Diyos. The knowledge of God. At pinapakita yun dito sa prayer item, sa prayer before worship natin and prayer dito. Pinapakita who God is. The knowledge of Him. Yan yung truth na dapat alam natin. God is faithful. God is omniscient. God is omnipresent. God is powerful. God is sovereign. Yan yung mga truth na dapat meron. Ang susunod na tanong, okay, may knowledge ako about God. May laman ko, ano naman kung ang Diyos ay makatarungan? Ano naman? Na-experience ko ba ang katarungan ng Diyos? Ano naman kung ang Diyos ay kapagmahal? Na-experience ko ba ang kapagmahal ng Diyos? Yun naman ang sumasagot sa katanungan, why are you worshiping Him? Yung tanong mo ba, ito na may knowledge ka. Who is your God? What kind of God He is? Alam mo yun, He is a just God, a righteous God, a merciful God, and so on. Pero yung lahat ng pagkakakilala ng Lord, na i-experience mo ba sa buhay mo, yun ang sumasagot sa katanungan, bakit mo siya sasabihin? Okay? Sabi ni Dia, you will worship Him because of what He has done. Kung ano ang ginagawa niya na na-experience mo sa buhay mo. Kailangan nag-a-agree ang dalawa na yun. Okay? Who He is and what He has done. Kailangan may theology ka at may experiences ka ng Diyos. Mangyayari yan sa Lord, sinasabi na, masasagot mo, yung katanungan, so how can I worship Him? Paano mo siya sasambahin? Masasamba mo siya ngayon, kung meron ka ng theology at meron ka experience, masasamba mo siya ngayon sa paraang espiritu at katotohanan. Okay?
Because the truth, mga kapatid, hindi natin talaga kayang sabahin. Nasasamba lang natin siya pag inalaw niya tayo na sambahin siya. Nagiging makatotohanan din yung pangako natin sa Kanya, I'll give on to be with you. Kasi bago ka pumunta doon sa nagkakaroon ka na ng totoong pangako sa Diyos, bago ka pumunta doon, maliwanag sa iyo kung sino ka at kung sino ang Diyos. Alam mo na wala kang magagawa, kaya pinanalangin mo beforehand, before that promise. Sabi mo sa Lord, Lord, take me higher and draw me deeper, so that I can give all to be with you. Yan siya. Yan ang katotohanan ng pag-awit natin sa Panginoon. Bakit natin kailangan i-set up yun? Bakit kailangan natin naunawaan? Sa panahon ni Moses, mga kapatid, sa panahon ni a prophet, a leader, sa Israel, a redeemer, sa kanila, sa mga Hudyo. Moses, hindi pa nila kilala ang Diyos. Okay? Si Moses, tumakbo yung buhay niya for 40 years, 40 anyos, hindi niya kilala ang Diyos. Okay? Sino si Moses for 40 years? From day 1 to 40 years. Sino siya? Prince of Egypt. Alam naman natin, maraming sinasamba sa Egypt. Maraming Diyos doon. Kung ikaw ay prince ng Egypt, si Moses, aral ka, educated ka, informed ka sa mga kultura at sa mga pagsamba o worship na ginagawa ng Egypt. So sa ganong katanda na kalalagayan ni Moses, 40 years old, ang sinasamba niya ay mga gods of Egypt. So Moses has zero knowledge or information about the true, one and only God, Yahweh. Okay? Magpapakilala pa lang sa kanya si Yahweh. Hindi kagaya sa panahon natin yan, mga kapatid. Lamang na kay Moses, nung nagsisimula si Moses, tanda mo yan, ang mong sabihin, extraordinary si Moses. No. Moses is just an ordinary person, like us. Pareho sa atin. Huwag mo sabihin naman si Moses, pare-pareho lang tayo ng kalagayan. Okay? So nagpapakilala ang Lord sa Kanya. At matutunghayan natin kung paano nagpapatuloy na pinapaliwanag ng Lord ang paggamit niya sa buhay ni Moses. So, alam natin, mga kapatid, that with our knowledge today, with our theology today, alam natin yung takbo ng istorya na ang lahat ay kontrolado ng Diyos, even in the life of Moses. Dahil sinabi sa Ephesians chapter 3, verse 4 to 6, sabi daw, so we have been chosen even before the foundation of the world. Okay? Si Dia, kung siya ay elect ng Lord, wala pa si Pastor Goyer, wala pa si Kuya Hinaro, wala pa yung tatay ni Kuya Hinaro, wala pa yung kaluluruan nila, hindi pa nagsisimula ang sanlibutan, napili na si Dia. Okay? Yan ang yan ang katotohanan na. Sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 4 to 6. For we have been chosen by God before the foundation of the world. Okay, kung ilalapat natin yun sa buhay ni Moses. Si Moses, di pa siya lumalabas, napili na siya ng Lord, hindi pa nagsisimula ang istorya ng sanlibutan. Okay? Napili na si Moses.
Tingnan mo dito yung control, yung sovereignty ng Lord. Moses has been chosen chosen by God, and then, dahil doon sa pagkapili sa kanya, isang araw sa istorya ng sanlibutan, ng sangkatauhan, pag panahon na gagamitin siya ng Lord, God will create him. At that point in time, kung kailan siya gagamitin. Chosen by God, created by God, sa panahon kailangan siya. Para makita natin yung kabuuan plano ng Lord. Created. After God created Moses, habang lumalaki siya, tatawagin siya ng Diyos. Kagaya natin, ako 19 years old ako tinawag ng Diyos. Hindi ko kilala ang Diyos for 1 to 19 years old. Hindi ko kilala. Alam ko mga pangalan, yun ang sinasabing meron akong knowledge, meron akong information. Alam ko yung pangalan Jesus Christ. I have that in my mind. Alam ko yung mga istorya ng ilan sa Biblia. Kilala ko yung mga pangalan na yan. I have that, the knowledge. Pero yung relationship at pagkakilala, I did not have until 19 years old, yung tawagin ako ng Diyos. Okay? So Moses was called by God. After he chose Moses and then created Moses, tumakbo ang panahon, tinawag siya ng Diyos. At sa istorya, makita natin, 80 anyos. Okay? 80 anyos si Moses. 40 in Egypt, 40 in the wilderness as a shepherd, in Egypt as a prince, as a shepherd for 40 years. And then the burning bush scenario, 80 anyos. Okay? He was called by God. At nang tinawag siya ng Lord, kasi nga, hindi kilala ni Moses ang Diyos. Nung tinawag siya ng Lord, kahit extraordinary ang nakikita niya, burning bush, dahil hindi niya tubusang kilala ang Diyos, meron siyang unbelief. Siyempre, hindi ganun kadaling magtiwala. Kailangan mo nang basagin yung dati yung paniniwala bago siya magtiwala ng bago. After he has been called by God, kinomission siya ng Diyos. Itinalaga siya ng Diyos, inutusan. May pinapagawa ang Diyos sa kanya. Yan nga yung liberation or freedom na dadali ni Moses para sa kanyang mga kababayang Israel sa poder o sa lugar ng mga Ehipto. He was commissioned by God. Inutusan siya. Pumunta ka doon, ikaw ang gagamitin ko para magligtas sa bansang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Our God, ang pag-aaralan natin ngayon, is not a cruel God. Alam ng Diyos na walang naiintindihan si Moses. Alam ng Diyos na zero ang kanyang knowledge. Wala siyang unawa. So dahil ang Diyos natin ay Diyos na righteous, just, makatarungan, God of order, Diyos ng kaayusan, kailangan niyang ikumpirma kay Moses ang kanyang pagkatawad. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Chapter 4 of book of Exodus, yan, the confirmation of Moses' calling. Okay, gagamitin natin dyan ang chapter 4 ng Exodus. Actually, hindi natin matatapos yung buong chapter 4 na yan. Baka hanggang chapter 9 lang tayo ngayon. But I will read, mga kapatid, babasahin ko from verses 1 to verse 17. Okay? Verse 1 to 17. Babasahin ko muna, tsaka natin i-expose kung ano yung gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. Okay. Exodus chapter 4, verses 1 to 17. And it says, Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say,
the Lord did not appear to you. Then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff, he said. The Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Then the Lord said, put your hand inside your cloak. So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, it was leprous like snow. Now put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored, like the rest of his flesh. Then the Lord said, if they do not believe you, or pay attention to the first miraculous sign, they may believe the second. Ano yung una? Snake, stump into snake. Pangalawa, hand into leprous hand. Okay? But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground. Moses said to the Lord, oh Lord, I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech. I am slow of tongue. The Lord said to him, who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight and makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. But Moses said, oh Lord, please send someone else to do it. Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, what about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and his heart will be glad when he sees you. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you to speak and will teach you what to do. He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. But take this staff in your hand so you can perform miraculous signs with it. Okay, mga kapatid. So, ang scenario na ito, mga kapatid, is yung si Moses. Dahil wala siyang kaalam-alam. Okay? Understandable si Moses, actually. Sa ating perspective bilang mga tao. We can understand him na wala siyang kaalam-alam eh. Zero knowledge siya, pero biglang inuutosan ng Lord. Ang Lord naman, para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan kay Moses, mayroong mga confirmation na ginagawa ang Lord na extraordinary. Okay? Seems like sa Egyptian, magic. Kasi alam ni Moses yung mga tricks na gano'n. Alam ni Moses dahil alam niya mga magicians sa Egypt, alam niya mga sorcerers sa Egypt, alam niya mga tricks yun. But this time, si Moses,
Mamaya, ititrivia natin yung stuff na yun. This time, alam niya na hindi tricks. O hindi trick yung nangyari nung ang hawak-hawak ng tukod na matagal na niyang ginagamit, nung binagsak niya ay naging ahas. Alam niya, hindi trick yun. Alam niya, kahit talaga yung stick na yon at ginagamit niya for a very long time to yung kahoy at naging snake. But then again, mga kapatid, kahit na nagkakaganon, dahil sa kawalan ng tiwala ni Moses at sa kanyang kawalan ng knowledge about God, hindi siya mapahinuhod. Hindi siya mapasunod-sunod. Okay, pag-aaralan natin. Bakit? Okay, exposition number 1. So verse 1 muna tayo. Sabi doon, a strong feeling of inadequacy oftentimes makes people fearful and reluctant of accepting his or her calling. Yan ang problema natin. Listen very carefully. Kadalas ang problema natin, kaya matututo tayo kay Moses dito. Kadalas ang problema natin, kaya hindi tayo makasugod sa ministry, kaya hindi tayo magamit ng Lord, inuunahan kaagad natin ang mutual. Okay? Bakit ako? Hindi ako marunong magsalita. Utan ako. Hindi ko kaya yan. Wala akong training. Wag na ako. Siya na lang. Ayun, kadalasan tayo. Kaya sinasabi natin, hindi special si Moses. Hindi siya mas special sa atin kasi nakikita natin ang sarili natin sa kanya habang binabasa natin itong istorya ng Moses. Sabi niya, bakit ako? Hindi ako pwede dyan. Hindi ko kaya yan. Yung strong feeling of inadequacy o walang kakayanan. Tingin niya, yun ang kanyang tansya o estimate sa sarili. Hindi ko kaya yan. Pero kung uutusan mo si Moses ng kaya niya, sino ba si Moses dati? Prince of Egypt, militarily trained. Kung ang sasabihin mo kay Moses, pumunta ka sa Israel, mag-train ka ng mga able man doon, at turuan mo sila kung paano mag-combat. Isang araw, susugurin niyo ang Egypt. Papayag si Moses. Bakit? Meron siya noon. Alam niya yun. Pero utos ni Yahweh dito ay kakaiba kaysa sa alam niya. He will be a speaker of God for the liberation of Israel. Okay? Kaya, reluctant siya. Feeling inadequate. So Moses' reluctance was caused by, eto na naman si overthinking. Okay? Yung reluctance ni Moses ay bunga ng kanyang overthinking. Over-anticipation. Okay? He was worried, he was fearful, nangangamba, takot na takot about the perceived outcome, how the people, the Israelites, might respond to him. Yan ang problema, inuunahan kagad niya kung anong mga mangyayari. Nag-overthink kagad. Hindi maniniwala yun. Hindi ako ang tao na paniniwalaan. Hindi sila maniniwala. Overthinking, over-anticipation. Moses was panicking because of his own perceived inadequacy. Parang hindi ko kaya, ang laki ng trabaho. 1,000,000 mga Israelita. Ako, niligtas sa kanila. Hindi ko kaya yun. Nagpapanik siya sa magnitude ng ipapatrabaho sa kanya ng Diyos. Okay? And, tingnan natin sa sarili natin, we, like
Moses, yung napapag-aralan natin ngayon, oftentimes create events in our minds. Pag inuutosan tayo, kapatid, ikaw nga mag-pray. Kapatid, ikaw nga tawag dito, anong ginawa mo din yan? Prayer time. Ikaw nga magsimula, mag-moderator. Kapatid, ay, di mo pwede. Di mo kaya. Wala akong alam dyan. We, like Moses, oftentimes we create the scenario na hindi pa nangyayari. Ano, tatayo ko doon? Pag tumayo ako doon, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Hindi sila maniniwala sa akin. Titignan nila ako. Baka hindi na ma-appreciate yung mga gagawin ko doon. We oftentimes perceive and create events in our minds, and then, pag hindi maganda yung nakikita natin sa isipan natin, we panic. Kaya hindi na natin gagawin. We panic sa mga naiisip natin pwedeng mangyari. Kaya hindi na tayo susunod, hindi na natin gagawin. We succumb to the negativity, kagaya ng naiisip ni Moses. Okay, anong application na dapat mangyari sa atin, mga kapatid? Always remember. Nandiyan ba yan? Okay? Always remember that God does not ask us to go where He has not yet provided the means to help and fulfill what has been commanded to us. Ang ating Diyos, hindi siya cruel. Pag pinili ka na hinirang ka niya, huwag mong tingnan ang kalagayan mo. Huwag mong tingnan ang skin mo. Huwag mong tingnan ang mukha mo. Ay, hindi ako pwede. Mas gumawa sa akin si JR. Si JR na lang. Mas buwela sa akin si JR. Si JR na lang. Kaya-kaya ni JR mag-MC. Bakit ako pa? Pag inutusan ka ng Diyos, pag ikaw ang pinili ng Diyos para tumindig para sa Kanya, tandaan mo, hindi ka umutusan ng Diyos na hindi niya muna, pakinggan mabuti, kasi pag hindi mo pinakinggan ito, kapatid, at hindi mo in-apply sa buhay mo, you will miss the opportunities that will give so much tremendous joy in your life pag sumunod ka sa Panginoon. Okay? Sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng aspeto, I can tell you. Mamimiss mo yun kung paarte-arte ka, pa-ayaw-ayaw ka, no? Magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka niya utusan, kagaya ni Moses. Hindi ka niya dadalhin sa isang gawain kung hindi mo na niya pinrepara at inihanda ang lahat ng resources para magamit mo pag nandun ka na sa partikular na sitwasyon kung saan ka nilalagay ng Diyos. Hindi ako marunong magpahawit. Magpahawit ka. Sabi ng Lord. Ayaw mo mag-special number. Special number ka. Gagamitin kita doon. Yung nakita natin kay Lahana, is not extraordinary. Okay? Pero nagamit mo sila sa atin? Yes. Tama mali. Nagpalayo si Nobi dito, nung isang araw, si Nobi. Ano lang siya? Diretso. Parang walang kurap yung mata, kumanta, nandun ako, paglabas ko ng siya, pagtingin ko kay Nobi, umiyak ako ng umiyak. Bakit? Ginamit siya ng Lord sa akin. Okay? A simple thing into extraordinary result. Huwag mong hayaan na pag may pinapagawa sa iyong Lord, matatalo ka ng mga negativity sa isip mo at i-atras mo talaga yung
gusto mangyari ng Diyos, at pagkatapos nakita mo yung iba, na sa tingin mo mas magaling ka, pero sumunod sila sa Diyos, at nakikita mo ngayon kung anong blessedness na binigay ng Diyos sa buhay nila. Okay? God will not ask you to go where He has not yet provided the means to help you and fulfill what has been commanded to you. Remember, God already provided everything. Lahat na. Everything we need to carry out and fulfill the work He required from us. As we have seen in this story of Moses. Moses, pumunta ka doon. Hindi ako pwede. Ganito gawin mo para paniwalaan ka. Kasi alam ng Diyos, negativity ang nandito kay Moses. So God confirmed by doing extraordinary things in Moses' sight. Pagpunta mo doon, pag humarap ka sa kanya, ano bang meron ka dyan, Moses? Ano bang meron ka dyan? A staff. Ano yung staff? Stick. Yung pang ano sa mga ship, pang guide. Ano meron ka dyan, Moses? A staff. Ito ang Diyos natin, ha? Pakinggan yung mabuti. Ito ang Diyos natin. He can use everything. What do you have, Moses? A staff. Okay? Throw your staff. And it became snake. Naging ahas. Ganun ang Diyos natin. Right there, right then and there, pwede gumawa ang Diyos na parang na hindi mo kayang i-imagine. Pakinggan mo mabuti, kapatid. Kasi pag nakuha mo yun, naintindihan mo yun, wow! Malapit ka na, makakapasok ka doon sa sinasabi ng Lord na, I have come that you might have life, and that life is abundant life. You will have it. If you will really believe, you will understand, and you believe, and you do it. Okay? Anong meron ka? Basta, it becomes, ganun ang Lord. Hindi kanya uutusan, na hindi kanya kukumbinsin. Moses, pumunta ka sa sa Egypt, palayain mo mga Israelita doon. Si Lord naman, basta pumunta ka doon. Walang ganong salita. Basta pumunta ka. Ang bahala sa iyo na pumunta ka. Hindi ganun ang Diyos natin. Hindi siya ganun. Pinapaliwanag niya. Okay? Binigyan niya tayo ng kaunawaan. Pinapa-experience niya sa atin ang kanyang kapangyarihan para magulantang tayo at maniwala tayo, sumunod talaga tayo sa kanya. Okay? So, trivia. Trivia muna, bago yung last word, natin, trivia. The staff of Moses. Kasi yung pinag-usapan natin kanina. The staff of Moses. Okay, dati ng pag-aralan natin, mga kapatid, alam niyo yung staff? Tungkol, yung staff na ito, isa itong tuyong kahoy, pero matibay na kahoy. Alam naman natin yung mga kahoy na magandang kahoy. Tuyo nga siya, pero tumatagal siya kahit na hundreds of years, tumatagal siya. Basta magandang klase ng kahoy. So, pinag-uusapan natin is the staff of Moses. Itong staff na to ay tuyong kahoy. Ang diameter niya o bilog niya, maybe, kung alam niyo yung mga sukat, maybe 1 and 1/4 to 1 and 1/2 inches. Mga ganito siya kabilog na dala-dala ni Moses. It can be 3 feet to 6 feet na kahoy. Okay? Itong kahoy na ito ay dala-dala na ni Moses sa Midian desert habang ginagamit niya ito bilang pang-guide sa mga ship. Ginagamit niya ito bilang pang-palo kung may ahas man yan, pang-patay sa ahas.
Ginagamit niyo ito pag napapagod na siya ay tungkol. Yun yung stop. At itong stop na ito ay, kapatid, nung tinuturo natin dati, pinag-aralan natin dati, yung Ark of the Covenant, do you still remember the Ark of the Covenant? Ha? Ark of the Covenant? Merong laman yung na tatlo. Naturo na natin, ano yung laman na tatlo? The jar of manna, golden jar of manna, and yung isa is yung Decalogue, yung 2 tablets of stone, at yung isang item is yung staff ni Moses. Okay? Na later on, tuyo na ito tuyo na nag-bad pa. Ano yung nag-bad? Umusbo pa ng dahon. Nagdahon pa. The staff of Moses that buds, sabi ng Biblia. So, napaka-importante ng ordinaryong tungkol na yun. Okay? So, ano yun? Mga kapatid, a common shepherd's staff. Okay? This is just a dried wooden stick in Moses' hand, and he used it for a very long time, even before he was called by God in the burning bush incident. Okay? Kailangan maintindihan nyo na ordinaryong stick lang yun. At matagal ng gamit-gamit ni Moses yun. Hindi pa dumarating yung encounter niya sa Diyos, matagal na niyang hawak yung staff na yun. Okay? But God, ito na yung maganda dun used this simple stick or staff in Moses' hand. He used it mightily to teach Moses, to teach the Israelites, even the Egyptians, and to teach us now an important lesson in life. And what is that lesson, Pastor? Ano yung importanteng lesson na yun? Na tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng isang simpleng kahoy. Okay? Eto, pakinggan mabuti mga kapatid. Itong importanteng lesson na kailangan na unawaan natin na God can use anything. God can use anyone, no matter how simple. Hindi simple okay, pwede rin, simple naman tayo na. No matter how simple you are, simple, kahit simple ka, kahit di ka katalinuhan, kahit di ka kagalingan, kahit di ka kagwapuhan, God can use anything, simple things. Our God takes the joy in using ordinary things for extraordinary purposes. Sino sa mga 12 apostoles ng Diyos ang espesyal? Sino sa kanila ang espesyal? Pero hindi tayo sumikat na gusto as compared to the ordinary apostles of Christ. Walang engineer doon? May engineer pa sa mga apostles ni Jesus Christ? May arkitekto ba doon? Doktor? Lawyer? Ano meron doon? Mangingisda. Mangingilo. Meron doon rebelde, si Judas Thaddeus. Hindi si Iscariot. Si Judas Thaddeus, ano siya? Sino? Ibig sabihin mga rebelde noong panahon na yun. Meron doon tax collector na kiniilisan ng sambahayan, si Matthew. Okay? Si Mary o si Matthew. Walang extraordinary doon. Mga ordinary people. Para makita niyo sa sarili, pwede pala ako, of course. Walang pinipili ang Diyos. Okay?
God takes the joy in using ordinary things, ordinary people, for extraordinary purposes. Like the staff of Moses, which for a very long time is an ordinary stick in the hands of Moses for simple works every day. At sa kapanahonan ng Diyos, ginamit niya yung ordinary stick na yon sa extraordinary miracles na nangyari sa mga mata ng Israel, ng Ehipto, at natutunghayan pa natin hanggang ngayon sa istorya ng Biblia. Okay? While it is easy to think, to assume that God uses only special people, special skills, special things to fulfill His purposes, let us not discount everything and every circumstances, every experiences we encounter in our everyday life. Nag-uusap kami ni Pastor Boyet kanina. Si Pastor Boyet, pastor siya ngayon. Ako, pastor ako ngayon. Si Pastor Sammy, si Pastor Jonathan. Alam mo si Pastor Jonathan dati? Bunso yan sa mga lalaki. Tatlo silang lalaki, bunso siya. Si Pastor Jonathan yung utosan ni Ate Cora. Tama ba, Ate Cora? Sa palengke? Pag mga palengke, si Pastor Jonathan yung utosan siya. Nakikita namin si Pastor Jonathan. Paglakad na niya, utosan. Pero sa training na yun, naging mahusay nung nakikita natin sa church natin. Kung paano nagagamit ni Pastor Jonathan yung maliit na budget sa parang, ito na yun, konting pera, ito yung nangyari. Nagagamit. Let us not discount what has happened, our past experiences, sa kung anong gagamitin ng Lord pagdating ng panahon. Okay? Dati, tinitipid lang yung Pastor Jonathan yung, ito yung pamalengke mo, ganyan, bili ka na ito, bili ka na ito, bili ka na ito. Yun lang yung tinitipid niya, at nabibili naman niya. Ngayon, extraordinary na ang tinitipid niya. At nai-enjoy natin yan. Lumaki na yung store. Nag-uusap kami ni Pastor Boyet kanina. Ang lumabas sa usapan namin is, alam mo bro, pagkagamitin ka ng Lord, i-despise yung nangyayari sa buhay mo. Gano'n man kahirap yan. Kasi kami dalawa ni Pastor Boyet, panganay siya. Lalaki. Lahat gagawin niya. Sabi nga niya, lulusong siya ng dagat, magkaulam lang sila. Pag-ahon niya ng dagat, yung kulungan ng kamay at yung kulungan ng paa niya, parang nakahiwa na sa, parang hiwa-hiwa ang kamay niya kasi kulay puti, at kulungan ang mga kamay at paa, magkaroon lang ng pag-ulam at maaari pang-aral sa kinabukasan. Ganun ang buhay. But he did not despise what has happened in his early life, in his past experiences. Hindi niya sinabing, dapat hindi ako naging ganun. No! Bakit? Kasi nakikita na niya ngayon. Bakit pinaranas siya ng Panginoon ng ganun kahirap? Isang araw kasi, gagamitin siya ng Lord bilang tagapamuna, tagapamusa, para makaunawa ng marami pang mga tao dumaranas ng gano'ng karanasan. Ganon din na sa akin. Hindi ko na i-highlight yung kay Pastor Boyet na lang. Kasi magiging pastor siya. Yun ang sinasabi natin. Kung nakikita mo lang ang tao at naghihirap sila, sasabihin mo lang, meron pa lang head na base na. Naghihirap sila. Siguro dahil tamad sila. Siguro dahil gano'n. Yan ang nasa isip ko kasi wala kang karanasan. Pero dahil pinaranas ka ng Lord
Sa ganung karanasan, pag nakita mo silang naghihirap, hindi lang head knowledge ang nakikita mo sa kanila. Pag nakikita mo silang naghihirap, nararamdaman mo kung anong paghihirap nila. Bakit? Kasi pinaranas ka ng Lord ng paghihirap. Kaya yung head knowledge mo ay nadadagdagan ng burden ng bigatin para may gawin ka, para ma-alleviate. Ano yung ma-alleviate na sa Tagalog? Para ma-exam kung ano yung kailangan mo para sa kanilang kalagayan. Okay? That makes a very good leader or a pastor. Okay? Pag wala ka kasing karanasan, hindi ko dinidiscount ng Lord, pero napakahirap sa iyo na magkaroon ng burden sa mga nakakaranas ng dati mong naranasan. Mangyayari sa iyo kagaya ni Moses. Bakit, Pastor, kagaya ni Moses? For 40 years, ayahay si Moses. Walang naiintindihan, kundi sagana. Anong ginawa ng Lord? Pinaranas mo muna siya ng 40 years of wilderness experience. Nakakaintindihan? Hindi kasi nila-magic ng Lord ng puso. Maintindihan mo naman, no? Hindi ganun ang Diyos natin. Sa kinanta nila God Michael kanina, in His time. Okay? Hindi ka isang kabute. Tanda mo yan. Ano yung kabute? Mushroom. Hindi ka ginawa ng Diyos na isang kabute. Isang gabi, kulong, kiplat, lumabas si kabute. Sa susunod na gabi, umulan, natuyo si kabute. Alana si kabute. Hindi ka ginawa gano'n ng Lord? Ano ka? Sino ka? Ikaw ay isang mayabong, hindi mayabang mayabong na kahoy. God takes His time to create you. God takes His time to mold you. Every day in your life, pinaparanas ka niya ng mga bagay para i-mold ka niya at maipalabas niya sa iyo kung ano ang nararapat para maging mahusay kang tagapangasiwa ng kanyang gawain. Okay? Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng paghihirap ngayon, do not despise God. Huwag mong sabihin sa Diyos, huwag kang mawala ng pasensya. Sabi ko, yan ang nangyayari sa akin, Lord. Akala ko na, Lord, ganito, ganyan, Lord. Huwag. Be patient. God is taking His time. In His time, He will make all things beautiful. Maling kwento na kasi kami ni Pastor Boy. Papahabol na si Pastor San. Ilang ka na, Pastor San? 46? 47? Papahabol na rin yan. Nasa ganung edad na. Marami na kaming karanasan. Kakaunti na nga yung panahon namin Kaya kaya na namin sabihin kung ano yung mga nagdaan. Alam na namin ipatuturo kung anong ginawa ng Lord dahil pinaranas siya sa amin. Okay? He can use ordinary things. He can use ordinary people. He can use simple experiences na hindi nakikita ng madlang people. Pero isang araw, lalabas ng Diyos sa iyo sa panahong itinitindig ka niya bilang isang manggagawa. So be joyful about everything. Do not despise your experiences. Do not despise them. Be joyful about everything, even simple things in life. One day, in His time, God may use or will use the simple experiences you have for some amazing work of art. Okay? So, exposition number 2. Last point natin, exposition number 2. Verses 6 to 9.
God confirmed Moses' calling by miracles. Okay? Alam ng Diyos. Hindi basta-basta mapapasunod si Moses. So God confirmed his calling by extraordinary things, by miracles. His staff turned to venomous snake, his hand leprous like snow, and water turned into blood. The river Nile water turned into blood when poured. So God knew Moses' reluctance. Alam mo yun, because of unbelief, because of fear, because of self-perceived inadequacy. That is why God confirmed Moses' calling by extraordinary things, by miracles. He did that, God did that, to show Moses that He is indeed, God is indeed powerful, and was commissioning Moses to exercise that kind of power to lead the people of Israel out of Egypt. Sa panahon ni Moses, baka kasi tinatanong, pasapot wala nang ganyang mga miracle ngayon. Baka kasi nasa isip niya. Bakit sa ngayon, hindi na nabibiyak yung dagat, kagaya sa panahon ni Moses. At hindi na nangyayari. Ba't noon, ginawa ng Lord? Sa ngayon, ba't hindi na, pag binagsak yung tungkol, hindi na naging ahas, hindi na ginagawa ng Lord? Kapatid, the answer is, sa panahon ni Moses, meron silang zero knowledge of God. Sa panahon ko ngayon, kapatid, naka-open na sa'yo lahat ng knowledge. Okay? Hindi na uulit-ulit sa panahon natin para maniwala tayo sa Panginoong Jesucristo na, Odoy, kumuha ka ng stick sa likod para maniwala sila, itawag mo dyan at magiging ahas. Hindi na. Wala nang ganon. Hindi na natin susubukan ng Diyos. Subok na siya. Amen? Huwag mo lang susubukan ng Diyos. Subok na siya. Sa panahon natin ngayon, napakarami na niyang ginawa para maniwala ka. Ang dami na ng istoryang nag-unfold sa kung sino ang Diyos, anong kapangyarihan niya. Hindi na kulang. Sobra-sobra na. Okay? But, sa panahon ni Moses, God did that to show Moses who God is, to show Moses the power of God that He can use at His disposal pag nandun na siya sa akto na papapaniwalain na niya ang mga Israelita at ang mga Egyptians. Okay? So, yun yung konteksto. Pag hindi mo kasi binabasa ang konteksto, isipin mo, pare-parehas lang, pare-parehas ng lahat ng dispensation. No, may mga context ang Biblia. Kaya kailangan pinag-aaralan natin. Okay? God also knew that the task is so great. Napakalaki ng pinapagawa kay Moses. That is why God had to confirm the calling of Moses by these miracles. Okay? Para maniwala si Moses. So, in application, tatapos tayo dito. Our God is not a cruel God. He knows everything. He understands everything and knows everything we need before we need it. Before the actual. Okay? Alam na niya kung ano kailangan natin bago pa man natin kailanganin ang mga bagay na yun. And we will show that sa mga susunod. We will show it by the way, He prepared also Aaron to help Moses sa ating susunod na study. So, our God is a thoughtful God.
He considers everything and will do every details until our minds be fully convinced of His purposes and will. Hindi ka basta-basta maniniwala. Ikaw bilang tao, hindi ka basta-basta maniniwala. Si Pastor Doy naging Christian nung 19 years old. Okay? 50 na ako sa next Saturday. 50 na ako. So mas matagal na akong Kristiyano kesa dun sa panahon hindi Kristiyano. 31 years na akong Kristiyano. 19 years old akong hindi Kristiyano. Sabihin yung relationship ko sa Panginoon. Pero hindi ganun kadaling maniwala si Pastor Doy. Okay? Maraming experiences ang ginugol, pinagtyagaan ng Lord si Pastor Doy, pinagtyagaan. Hindi magaling si Pastor Doy, walang alam si Pastor Doy. Pinagtyagaan ako ng Lord, hindi niya ako binitawan. Yan ang sinasabing, hindi pa babayaan, hindi iiwan kailanman. We cannot say that to God. Siya ang nagsasabi sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iiwanan. So, God will use everything. Okay? God will do every details na kinakailangan until our mind be fully convinced of His purposes and His will. Pagtyagaan mo yung sarili, pagtyagaan mo ang Diyos, huwag kang mainim. Isang araw, kapatid, maiintindihan mo lahat kung anong nangyayari sa buhay mo. So Moses may be reluctant, may be worried, may be fearful, may be doubtful. The first time he was commanded by God to take note, yun si Moses noon, but with God's wisdom and God's continuous intervention and God's display of power in every experiences na binibigay niya kay Moses, Moses eventually believed and obeyed. Okay? Magtyaga, kapatid. Magtyaga. Huwag sa suko. Hayaan mo magtrabaho sa iyo ng Lord. Hindi po okay pangit ang nangyayari sa iyo, hindi na nagtatrabaho ang Lord. In fact, doon ka mas tinatrabaho ng Lord. Paano ka matatrabaho ng Lord kung wala kang kailangan? Nandun ka sa sala niyo, may malaki kang TV doon, may hawak kang remote doon, meron kang isang pitcher na orange juice, meron kang ang tawag doon? Ano yung kinakain natin nalutong? Mang Tomas, yung chicheria. Meron kang chicheria. Paano ka tatrabaho ng Lord? Ano bang latest kayo sa Netflix? Ching! Ayaw niya, napalad ko niya. Buong maghapon yung naka-aircon ka, paano ka matatrabaho ng Lord sa ganang kalagayan? Mag-isip ka na, kapatid. Huwag mo masyadong hangarin, ang hayahay na buhay. Hayaan mong trabahuin ka. Do not despise your experiences, no matter how hard it is. Okay? Kahit sa school, meron bang pumasa sa school na hindi nagsunod ng pilay kagaya ni Dia? Meron bang pumasa ng board na hindi nag-aaral ng mabuti kagaya ni Engineer Jem? Wala. Talagang dadanas ka ng hirap muna. After ng hirap, glory. Okay? Ganun din sa Lord. Hindi kami ng magic ng Lord na nagamitin ka kahit pahaya-hayahay ka lang sa bahay, wala kang ginagawa. No. He will let you experience things
like Moses. For Moses, 40 years in the wilderness. Dati makinis na makinis si Moses. Dati, machong-macho, guwapong-guwapo, sikat. For 40 years, ginawa ng Lord, inalis siya sa ganyung kalagayan, nangingitin, nasusunod ang bato, kamot ng kamot, dahil maraming mga ante. Imagine that. Tingnan mo mabuti. Hayaan mong naghihirap ka. Basta huwag magpatuloy ka, ayusin ang sarili mo. Sa tulong ng Panginoon. Do not despise God. Yung mga kapatid tayo, nagtatrabaho sa abroad, naghihirap sila doon. Huwag tayong hayahay dito. Okay? Mga pamilya ng mga nagpapagal sa abroad, irespeto niyo kung ano ang pinaghihirapan ng asawa niyo sa abroad. Lalo na yung mga kapatid natin na matapat. Okay? Matapat sila, hindi sila kagaya ng iba. Na pag nasa abroad, iba din ang pamilya. Hindi. Alam natin ang mga istorya nila. Maayos sila sa abroad. I-respeto niyo sila. Pangalagaan niyo kung anong pinaghihirapan. Isang araw, darating ang panahon, God will make things beautiful in your life. Like that, what happened with Moses. Remember that our knowledge of God is far better and clearer than that of Moses in his days. Let us not think, let us not act as if we have, like Moses, zero knowledge of God. We are better equipped today, better equipped now of God's knowledge than Moses in his time. Kaya huwag tayong magsasabi, hindi ako magagamit ng Lord, hindi ako kasing galing ni Moses. No. Mas matalino ka at mas nakakaalam ka kay Moses nung sinisimulan siya ng Diyos. Okay? Yung mga susunod, pag-aaralan natin sa susunod po nating pagkikita. Yung verses 10 to 17. For now, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama namin dakila, tunay nga po, Ama, na tapos ang panahon, ang aming limitadong oras para lubusan ka namin maunawa, ang lubusan namin makita ang iyong kalooban. Lord, salamat po sa iyong pagtitiyaga sa amin. Hindi mo kami hinahayaang walang nalalaman. Nagpapatuloy ka. Pinapakita mo iyong kapangyarihan sa anumang experiences, sa anumang aspeto ng aming buhay. Even in simple things, simple experiences that is happening in our lives. Lord, salamat po, hindi mo kami binibitawan. Kagaya ng pagtsatsaga mo kay Moses, pinagtsatsagaan mo kami. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, sapagkat kagaya ni Moses, pinili mo kami at hinirang at mangyayari sa amin kung anong tinakdang gawain para sa amin. Ama, salamat po. Salamat po sa iyong napakatiyagang pag-ibig sa amin. Mas labis ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, kaysa sa aming takot, kaysa sa aming unbelief, kaysa sa aming katigasan ng ulo. At salamat, at the end of the day, ang iyong pag-ibig at ang iyong pagtsatsaga ang nagwawagi, hindi ang katigasan ng aming mga ulo. Salamat po sa iyo pong papuri, sa iyo pong pasasalamat. Ito po ang buong iglesia, Truth and Life Christian Church, nagtataas ng papuri at pasasalamat sa iyo. Pinataas po namin ito sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, amen.
Kain tayo.